Nice day ngayong araw dahil birthday pala ng magulang o mama ni Mrs. Aalis nga daw tayo at kakain daw tayo sa labas. At ayan na nga sila at yung anak ko na gustong gusto nga si Jollibee. Tuwang-tuwa nga yan kapag nakikita niya si Jollibee. Pero dahil madalas naman tayo kumain dyan dahil nga sa kanya, ngayong araw nga ay hindi muna tayo kakain dyan. At dito muna tayo kung saan Anli, at kapag lumaki ka nga o tumaba ka na kakakain ng Anli, dun ka na inasar, kakakain mo ng rice. At andun na nga si Mrs. para umorder. At pagkatapos syempre hindi natin kakalimutan na orderan yung anak namin ng Jollibee. Syempre kailangan natin yan bilhan kahit hindi tayo doon kumakain. Ewan ko ba kung bakit tuwang-tuwa yung mga bata kay Jollibee. Kapag binili mo naman halos hindi naman kakainin. At syempre hindi natin makakalimutan dahil nga birthday ng mama ni Mrs. o magulang niya, bibili rin tayo ng cake. Syempre kapag may birthday dapat may cake, at pag may cake dapat may birthday. Tama ba yun? Pero yung iba normal naman talaga na nagki-cake. Andito na nga tayo ulit at nandito na nga rin yung mga in-order na pagkain. At ayan na nga, kain na muna tayo para mabusog na tayo ng may birthday. At mabusog na rin sila. At may kasama nga tayong baby at napasama sa galaan. Gagala nga din daw siya. At hindi dapat mawawala yung may birthday. At ayan nga yung magulang ni Mrs. At syempre hindi tayo mawawala. At yung mabait ko nga na anak na sinubuan pa ako. At dahil nga tapos na tayong kumain, yung cake naman yung bubuksan. Sayang naman kasi yan kung hindi yan kakainin. May nakalagay nga na happy birthday mama. Yung mga magulang pala ni Mrs. ay mga senior na. Kaya medyo bata pala si Mrs. dahil matagal silang biniyayaan ng anak. Yung mga pamangkin nga ni Mrs. ay parang mga pinsan niya lang dahil nga parang magkakaedad nga lang sila. Yung ibang pamangkin nga niya ay pinsan lang yung turingan dahil nga parang magkaedad lang. At hindi nga siya tinatawag na tita. Parang ang pangit naman din kung tatawagin siya na tita tapos magkaedad lang sila. At dito nga kumakanta na yung anak ko. Napakahusay nga kumanta. Kahit lola lang niya yung may birthday, dalawa na yung kinantahan, pati nga si lolo niya. At dahil nga tapos na tayong kumain, maglalakad-lakad muna tayo at mamimili. Dahil nga birthday ng magulang ni Mrs., isasabay na rin yung pagbili ng cellphone. Dahil nga gustong bumili ng magulang ni Mrs. ng cellphone at meron ngang pera at kulang nga, dadagdagan na nga daw ni Mrs. para may magamit na daw siya na cellphone. At ayan na nga, namimili nga sila kung cellphone ba yung bibilin o tablet. Dahil gusto nga rin pala nila ng tablet para malaki. Kaso nga lang kapag dadalhin nga nila sobrang laki ng tablet. Kaya medyo nagdadalawang isip na bumili ng tablet. Kaya napag-isipan na nga lang din na cellphone na nga lang daw yung bilhin para nga hindi mahirap na dalhin. At kapag sumasagot ng tawag ay hindi sobrang laki ng hinahawakan. Kaya nag-uusap muna sila ng maayos kung ano ba talaga yung bibilhin. At dito nga rin nag-iisip ako kung bibili ko nga rin yung magulang ko ng cellphone dahil nakita ko nga rin yung cellphone ni mama ay sira na rin. Yung LCD nga ay may mga linya na kulay itim. Halos yung dalawang cellphone niya nga ay ganon yung mga sira. Parang gusto na nga rin na magpapalit na ng bago. Kaya ang ginawa natin, dalawa na yung binili natin na cellphone. Dahil nga bukas ay pupunta nga rin kami sa bahay at dun ko na nga lang din bibigay kay mama. Dahil nandito na rin naman tayo, mas maganda na makabili na tayo para bukas ay ibibigay na lang natin. At ayun nga yung sa magulang ko at ito naman yung sa magulang ni Mrs. Dahil okay na nga at yung anak ko naman ay nagkukulit at gusto nga daw na maglaro. Tulak-tulak nga ni Boss Ken si Papa yung magulang nga ng asawa ko. Kaya siya naka-wheelchair. Bukod kasi sa senior na siya, putol din kasi yung isang binti niya dahil sa sakit. Yun din yung dahilan kaya siya naka-wheelchair. At dito nga gustong maglaro ng anak ko. Ang problema, gustong maglaro pero walang dalang medyas. Buti na nga lang din kung gusto mong pumasok dito at wala kang medyas, pwede ka namang bumili sa kanila. Kailangan kasi kapag papasok dito ay naka-medyas. At ayan na nga, tumakbo na yung anak ko para maglaro. At ganun na nga din si Mrs. na magbabantay sa kanya. Mukha lang siyang masaya sa umpisa pero ayaw niya talaga na magbantay dyan.